processor. Yung processor natin, dalawang brand lang meron yan. Isang Intel tsaka AMD. Ngayon, may picture na ako binigay sa inyo. Makikita nyo yan. Meron ditong AMD, meron ditong Intel, meron processor. Ngayon, ang pinagkaiba ng processor na dalawa, itong AMD, makikita mo yung pin nandun sa processor. Itong pin na to. Yan. So, hindi ko kasi talaga alam yun eh. Ito yung pin. Okay? Sa Intel, walang pin yun, nandun sa board. Ngayon, may palatandaan niya, pag ikakabit mo sa board, hindi pwedeng isasalpak mo lang siya. Kasi nga, pwedeng ma-bed pin yung nasa processor o yung isang bed pin na mapunta rin sa motherboard. Ngayon, may palatandaan yan. Ito yung sa Intel. May lock. Yan o, nakikita yung dalawang butas na yan. Yan yung ilalagay nyo dito. Mapapansin nyo to, meron dalawang butas din yan. Yan yung palatandaan, yung marker niya. Tsaka tong arrow na to. Oh, Hindi ka malilito pag magkakabit ka ng processor ng Intel. Sa AMD rin, ganun din. May arrow din yan. Ayan na. Ayan. May susundan ka rin na arrow niyan dito. Ayan. Parang magpare-pares na sila. Pero yung arrow pa rin yung susundan mo pag ikakabit mo siya. Memory, random access memory. May kita nyo doon sa binigay kong papel, may makikita na kayo dyan, yung mahaba. Ito, makikita mo dyan. Ito, nasa iyo, ma'am. Check mo. Yung memory dyan, dalawa yung nakalagay. Ano yung nakalagay dyan? Ano po, random access memory at saka... DIM. May DIM dyan, tsaka SODIMM. Okay. Yung DIM, anong meaning ng DIM? Dual. Ito yan. Ito yung DIM. Yung SODIMM kasi para sa laptop yon. Yun yung maliliit. Ito yung tinatawag na DIM. Ayan. Yun yung makikita nyo lang sa memory. Okay. RAM pa rin to. RAM pa rin yan, random access memory. Pero ang tawag dito, SODIMM, tsaka DIM. Okay. Ito yung tanong mo kanina, ma'am, di ba? HDD. HDD na to, ibig sabihin, hindi to hard. Hindi pa to SSD. Yung isa kasi, ayan. Makikita mo to, 3.5 yung size na ito. Ito, 2.5. Okay? Para hindi ka malito, parehas ginagamit yan dito. Pwede pong dalawang magkasama, HDD at saka SSD. SSD pwede naman yan. Pero dito muna tayo. Itong HDD tsaka 2.5 na 3.5, pwedeng gamitin yan dito. Itong 3.5, hindi mo ito magagamit sa laptop. Pan-desktop lang yan. Gets? Pero itong 2.5 na to, may encounter mo yan sa mga laptop kasi yan lang talaga yung pwedeng gamitin doon. Ay, yung size po, pwede sa size. Oo. Ngayon, may papasok pa dyan na isang SSD yan. Ayun naman yun. Yan. Ito yung parang RAM yung itsura. Ito SSD na to, solid state drive na to. Maliit na version. Mapapansin mo yan, sa mga motherboard na bago, may slot na ganito. Ito yung tinatawag na SSD. Ito yung bago. Mapapansin mo magkaiba yan. Ito, SSD na to, SATA to, ito NVMe. Yan. Yan, totoo talaga yan. Itong pin na to, may napapansin ka sa pin. Magkaiba. Ito, SSD na SATA. Ito naman, SSD na NVMe. Ito yung main board. Ito yung memory slot. Yung power ng manggagaling sa power supply, ito yon. May kita mo to, 24 pin to. Yung luma kasi dati, 20 pin lang, natatanggal yan. Ayan, nare-remove siya. Ngayon yung bago kasi mga naka 24 pin. Ngayon, ito yung power para sa sa processor. Ito yon, yung 4 pin. Okay. PCI, ito yung salpakan ng video card. Video card. PCI. GPU. Ito yung CMOS. Ito yan. Para saan po yan? Ito yung makikita nyo yung battery. Nakikita nyo dun sa yung time, date. Yan yun. Sa relo, alam mo yung sa relo, time, date yun, di ba? CMOS pati. Ito rin yun. Ngayon, may dalawang uri din ng CMOS. Ito yung ito yung isang CMOS papunta sa ito namang ginagamit na tong CMOS na to. Makikita nyo to sa laptop. Iba pala, no? Liit lang. Yan. Connection niya. Okay? Pag nasira to, ibig sabihin, hindi magtutugma lagi oras mo. Lagi siya magre-record. Kailangan ko na magpalit yun. Minsan may encounter nyo yan, bago mag-on yung PC nyo, pupunta kayo sa BIOS. Isipapaset niya muna yung time bago kayo tumuloy sa Windows. Lagi siyang gano'n.
Minsan, may encounter nyo rin yan pag nag-open kayo ng Google Chrome, may error, may lalabas doon na paset mo na ng time and date. Hindi na siya sa tugma. Hindi siya accurate dun sa araw na ngayon. Kunya, November 3, tapos ang time pa doon, January. Papaset niya muna ng tama bago mo siya magawa. Tapos Kel, yung ano lang, yung PSU. Ano bang function ng PSU sa... Ito yung power supply na sinasabi natin. Ito na yon yung 24 pin. Ito yung supply para dito. Ito naman yung SATA para dito sa hard drive natin. Itong Molex na to, may kita mo to sa mga pan. May mga nakakabit dito na pan. Ito yung connector malalaki, yan. yung marami Ito yung na. connection nun. Tapos ngayon, para malaman minsan kung gumagana to o hindi, pwede kang gumamit nito. Ito, pag ginagamit to para malaman mo kung good pa yung power supply o hindi. Kaso, kailangan natin ito ng power. Kasalpak natin direct to. Nakasaksak, okay. Nakasaksak. Pepalo yan dyan lahat, may kita mo siya. Kung gusto mo naman wala kang ganito, may isa pang technique para malaman mo kung good to hindi. Gina-jumper na to. Mapapansin mo itong green tsaka black. Yan yung tutusukin mo dyan. Paano nga, ano job? For ano naman na yun, yung... Ito. Yan yung pin. Yan lang. Yan, pag sinalpak mo yan, dapat nakasalpak sa outlet to. Ngayon, pag hindi siya gumagana, ibig sabihin, sira yung power supply mo. Yun yung mga traditional way para ma-diagnose. Tapos, kaka ko gagawin to. Oo, Hindi mo sasalpak. ko nakakakuryente. Hindi ka na makakuryente. So, pati yung saan ko nga po sa... Green tsaka sa black. Question regarding dito sa PSU. Bali, may types po ng PSU, modular and non-modular. Ano po yung difference? Yung modular na makikita mo, yun yung karamihan makikita mong ginagamit sa mga mabibigat na CPU. Ito, mga normal lang kasi ito. Pero bali, ano siya, removable. Natatanggal naman talaga yun. Pero mapapansin mo yun, gumagamit ng mga IN na PC. Ganun. Pero pwede ka naman ding gumamit nung kahit hindi naman IN. Nasa iyo kung mayroon kasi dinatawag na 80 watts load. Meron pa kasi 70 watts, ganun, 550 watts. Depende sa paggagamitan mo ng power supply. Okay. Sa memory, ito, SATA data to. Ito. Di ba may SATA power tayo kanina? Ito yon. Gaganat dito magre-read pag hindi mo to kinabit. Tandem silang dalawa lagi. Ito kinakabit dito. Yan, ito. Yan, may pa-L naman yan. Hindi ka maliligaw dyan pag sinalpak mo na ganyan. Yan. Kasi ito rin, kakabit mo lang siya ng ganyan. Yan, maglalak na siya. Pag tatanggalin mo to, pipress mo to. Yan. Ito naman, ikakabit mo dito sa motherboard. Ito yung saksakan yan. Ito. Yan yung may pa-L na yan. Ito, yan. Dalawa po yun, ibig sabihin, pwede ko po Pwede ka ba magdagdag ng isa? Basta may support ka pa rin na ito dapat. Hindi ka lang pwede magdagdag ng isa kung wala namang ganito pa. Ako yung sinusukoy yung salpakan ng memory. Ito yun, di ba? Oo. Kasi ito yung memory na sinasasapakan. Tapos ito po, wait lang na, di ba pwede magdagdag ng nito? Okay. So, pwede yung dalawang drive yun. Pwede mo siya. Yung drive na sinasabi mo, yung isa nandun yung OS. Yung isa naman na ginagawang pang-backup, yun yung drive D. Parang sa cellphone nyo lang, di ba may micro SD tayo? Ganun siya. Yun yung purpose niya. Parang mostly ata ngayon, ano ko lang, SSD tsaka HDD, parang ganun eh. Sa mga bago ngayon, hindi na to ginagamit, panggamit ng OS. Pang-backup na lang. Pang-backup na lang siya. Ang pumapasok ngayon, ito, SSD. SSD. May SSD pa na ganyan din. 2.5 din kung tawagin. SSD din yun na. Size, pare sila ng size ng 2.5. Ang pinagkaiba nila, wala nang disk na umiikot sa loob. Hindi na katulad nito. Hindi nang ganito. Ito na yun. Ay, para na siyang micro... Oo. Okay. Ito, SSD, ang tawag dito M.2. M.2. Yung ganitong isang SSD, 2.5 yung size nun. Kaya pag may bili yung iba, sinasabi, anong kailangan mo? M.2 o yung 2.5? Ito, 2.5 .
Itong malaki, 3.5. Parehas lang HDD. Pero yung isa naman na ganitong 2.5, SSD rin yun. Ito, SSD rin. Pero parehas sila ng connection ng 2.5 na sinasabi mo kanina. Yung dito. Tsaka yung dito. Ito yung araw kanina. Ibababa mo lang siya. Yan. Pipit mo lang siya. Ganyan mo siya, tapos ibababa. Okay. Pag sa AMD, yung arrow dito yon. Ay, sa Intel, yung may arrow ito. Ito, yung may tuldok. Tapos yung arrow din. Nice. Okay na. Ito yung HDD LED. Ayan. Ito yung HDD LED. Power switch, negative, positive. Tapos reset. Yan. Ayan. Nakikita mo yan. Itong reset, ito yung button na pinipindot nyo. Pag hindi ito nakakabit, hindi magre-reset. Pag hindi naman nakakabit yung power, hindi rin magpa-power yung unit. Okay. Ngayon, pag gusto mo nyari, nag-no power yung unit mo. Gusto mo matest kung ito, pwede mo naman i-short to dito. Ito, i-short mo lang tong part na to. Ngayon, dapat asap sa kita. Pero dapat buo na siya. Pag sinort mo yan, magpa-power yan. Sorry, ano po yung Ito. Yung dalawang Power. pin. Oh, yun yung para dito. Yung dalawang pin na nasa taas. Oh, may mga pangalan yan. Maliliit lang. Ito rin yung pangalan yan. Doon ako naning sa PC ko nung nakaraan eh. Kasi natanggal ko yun. Yan. Ito yun. Yan yung ibabalik nyo. Pag napagpalit yung power switch saka yung reset, okay lang yun. Baliktad nga lang yung magkaiba lang ng function. Magkaiba lang siya ng function. Okay. Kabit na natin. Yan, ganyan yung purpose niya. Pagkakabit siya. Ito na yung thermal piece. Oo, ganyan lang pala kakunti, no? Kasi lalapat naman siya dito. Yan. Sa AMD ganito, may iba-iba na kasi ito eh. Yung ibang AMD, papasok mo lang din. Makikita mo naman yung lock niyan kung paano. Oo, magkiklik namin pala Diyan siya siya. dyan. Diyan siya makiklik. Pwede mo siyang iangat ng ganyan. Yan. Ito yung pinakalock niya sa dulo-dulo. Makikita mo yan. Kailangan nakalapat mo na siya. Yan. Bago mo siya iangat, kailangan ipipitid mo na siya. Tapos ito yung sa pan. Ayan yung CPU pan. Yan. 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 Okay. Tapos sa memory. Yan. Ito yung papalatandaan niya. Dapat dito yun. Okay siya. Oh. Automatic maglalak yan. Pag bubuksan mo, ito yan. Pag ilalak mo siya, press mo lang dito. Yan, okay siya. Ngayon, ito yung sa SATA, ito yung sa dito. Ito, depende kung saan nyo ito ilalagay. Depende naman sa casing yun. Kasi yung casing, hindi siya pare-parehas ng iba. Meron sa likod, meron sa harap. Ano pala yung natin? Cleaning natin dito. Yung cleaning, explain ko na lang kung paano gagawin. Paano yung cleaning? Paano mapabilis na. Kasi, paano pag yung RAM na properly installed? Ano yung mangyayari sa mismong CPU natin? Okay. Pag hindi ito proper install, yung nakaangat, pwedeng umusok to. Oo, magkakaroon naman, no? Short circuit. Yung susorted to. Ngayon, pwedeng hindi siya umusok, pwedeng hindi siya mag-display. Pwedeng siyang hindi mag-no power. Ano power? Iba yung no power sa no display ah. Yung no display, may power yung unit ng display. Yung isa, wala talagang power. Depende kung ano yung mag-cause na. Sa memory kasi, once hindi mo inabit na maayos, yun nga, hindi siya pwede mag-power, hindi siya pwede mag-display. Ganun yung pwede niya. Pwede rin siyang masunog. Mas may masunog. Pag nasunog yung memory, sunog din yung motherboard. Magpapalit ka ng bago. Kaya pag magkakabit na ito, ilalak mo talaga siya ng maayos. Kapag hindi siya sa ganun pagkakalapat niya, doon siya nagkakasisyon. Malalaman mo naman yan eh, pag hindi siya kumagat. Di ba nakat yan? Pag ito mapapansin mo tong lock na to, tsaka lock dun sa dulo, magpipit yan pag prenes ko na to. Yan. Nakita mo? Biting ba? Yan yun. Itong lock na to, naka-nulwag pa siya, di ba? Pag ito prenes ko, maglalak pusa yan. Okay. Yan siya. Kailan ito yung ano? Ano yung importante ng ESD protection pagka nag-handling ng mga components? Paano? Ano daw yung Anti-static? Oo, yung anti-static. Okay, ganito. Ito kasi yun, meron tayong static labs, may anti-static na tayo. Ayan. Ito yung SD. Yung isa naman, nasa, ano yun? Ito, wait lang. Ito yung anti-static strap. Ang purpose na itong mga to, Anti-static strap. ilalagay yan dito. Kasi ito ilalagay sa ground. Para hindi may static yung pyesa sa loob. Lahat, parang kuryente. Lahat tayo may static. Bawaan lang ito, pwede kita may static. Pag malakas na yung static ko, ganun siya. Pwede siyang masira dito sa component ko yan.
Kaya para maiwasan mo yun, pwede kang gumamit na ito. Anti-static matic mat, anti-static labs, anti-static strap. Ito po, ito, yung parang Ito kasi mat, hindi tayo pwede maglapag-lapag ng mga pyesa basta-basta. Kasi sensitive yung pyesa natin. Hindi ka pwede maglapag lang basta kung saan-saan. Pero ang mga tanong regarding sa paglilinis na. Sa cleaning. Sa Sa cleaning, hindi naman lagi kailangan linisin mo yung computer mo. Yung kunyari, every 2 months naglilinis. Hindi ganun. Yung pag-cleaning, may kita mo naman yan, kunyari, ito, puno na ng alikabok. Brushing mo lang siya, tapos may kita mo yung thermal paste kanina, yung lininis natin, yung tuyo na siya. Pwede ka mag-apply ng panibago. Tatanggalin yung kulay. Maglalagay ka ng panibagong thermal paste. Yung cleaning, ibig sabihin, lilinisin mo yung pyesa mo talaga siya kung alikabok na. Pero yung huwag naman yung brush na brush talaga, baka pati yung component mamatay. Kasi sabi ko dito, GPU, Yung GPU, yun yun, ito yan, nakikita yan, graphics card yun. Magkaiba rin yun ha. ayun na yun, yung parang ito yung sasabi ng video card. Ayun. Yung video card, dalawang brand meron lang tayo. Isang Nvidia, isang Radeon. Kumbaga sa processor, Nvidia, tsaka isang Radeon, pang AMD. Ganun din sa processor, meron dalawang brand lang meron tayo, Intel, tsaka AMD. Yung video card, yun yung linalagay dito. Yung GPU, yun yung chipset doon sa loob ng video card. Ang purpose ng video card kasi marami siya. Pwede siyang pang games, pwede siya pang AutoCAD, pwede siya sa mga heavy na pang rendering. Yan. heavy software na yun. Siyempre, hindi ka naman mag-video card kung gagawin mo lang naman Word, Excel, PowerPoint. Ano po mag-graphic design? Yun talagang purpose na. Mga Photoshop, gano'n. Pwede naman gumana yung PC mo, pero mabibitin siya sa performance. Kaya pag mag-build ka talaga ng PC, alamin mo muna kung ano yung kailangan mo sa PC mo. Hindi ka pwede mag-build ng para lang wala. Masasayang yung pera mo.